Episode 206 na tayo ng Batang Quiapo, mga kapamilya, araw ng Miyerkules. Tinawag nga itong si Edwin mula sa kulungan. Sabi ni Edwin, sino yung naghahanap sa akin? Sabi ng pulis, huwag ka na marami pang tanong, sumunod ka na lang. Kaya naman, pagpunta nga rito ni Edwin, sabi ng mga kasama niya, nako, panigurado, paaminin to si Edwin. Alam na natin ang mangyayari rito, mananagot tayo dito, tayo nang susunod. Ngayon, ipinunta nga rito si Edwin sa may tagong kwarto na kung saan kilaladkad talaga siya. At nung makita niya si Justin, sabi niya, walang niya ka Justin, pinagkatiwalaan ka namin. Yun pala, parak ka pala, sabi ni Justin. Hindi ko nakasalanan kung tatanga-tanga kayo at madali kayong naniwala sa akin. Walang niya ka talaga, sinusugod niya, no? Si Edwin pa talaga matapang. Ngayon humarang itong si Samonte, sabi niya, walang niya ka ha, ikaw pa tong matapang. Ngayon, aamin ka kung sino yung may utak mismo ng droga, kung sino yung pinuno mo. Magsalita ka na. Dahil kung di, alam mo na ang kahinatnan mo. Sabi ni Edwin, hindi ko siya kilala. Ganun na. Sinuntok niya agad ng malakas, tapon yung dugo. Sabi ni Edwin, ang hina mo naman sumuntok. Sabi naman ni Samonte, walang niya ka talaga. Tinadyakan niya na tinadyakan si Edwin. Hindi ka ba magsasalita? Dahil kung hindi, mamamatay ka. Sabi naman ni Justin, alam mo Edwin, mas mabuti pa magsalita ka na. Sabihin mo na ang totoo. Makipagtulungan ka sa amin. Nang sa gayon, hindi ka mapahamak. Sabi ni Edwin, hindi kami nagkita. Hindi ko siya kilala. Sabi ni, Jacobe, sige kalagan yan. Sabi ni Samonte, may kipag-uusap ka ba sa baril ko ha? Dahil kung hindi, papaulanin namin ng bala ang ulo mo. Magsasalita ka ba o hindi? Sabi ni Edwin, alam mo, magkakabayaran na sana Ngunit, bigla agad kayong sumugod. Kaya nangyari, hindi kami nagkita nung may-ari nung negosyo na pinagbibilhan namin. Sabi ni Jacobe sa kanisa Monte, hindi kami naniniwala sa mga sinasabi mo. Alam namin, kilala mo kung sino ang negosyanteng yun na tinutukoy namin. Diba? Yung malaking dapat nilang mahuli. Ngunit nagmamatigas talaga si Edwin. Sabi niya, hindi raw sila nagkita kaya hindi niya raw ito kilala. Diba? Sabi naman ni Jacobe, bumulong siya kay Samonte, ikaw na bahala. Bugbugin mo ng bugbugin. Pahirapan ninyo hanggat hindi nagsasalita. Ngayon, uminto na nga sila sa pambubugbog at kinausap nga ni Samonte si Colonel. Sabi niya, Colonel, ayaw po talaga umamin ni Edwin. Kahit anong pilit namin pambubugbog, sabi ni Colonel, nagsisinungaling ang walang niyang yan. Alam ko hindi siya nagsasabi ng totoo, sabi naman ni Samonte. Kaya nga po basta Samonte, gawin ninyo ang lahat para mapaamin yung walang niyang yan. Sabi niya, Ngayon, eto na. Ibinalik na nga si Edwin dito sa may selda. At sabi ng mga kasamaan niya, Edwin, okay ka lang? Anong nangyari sa'yo? Sabi ni Edwin, binugbog ako ng mga walang niyang mga parak na yan. Pinaamin nila ako. Siyempre, hindi naman ako magsasalita. Sabi ng mga kasama niya, kailangan talaga natin makatakas dito. Sabi naman ng isa, ano ka ba? Kapag tumakas tayo dito, paano na yung mga kasama nating ginagamot sa ospital? Tsak sila ang babalikan. Sabi ni Edwin, tama sila. Ngayon, ito naman si Olga. Pumasok na nga sa kwarto nito ni David at talagang nakangiti. Sabi naman ni David, ano ba nangyari? Ano bang kaguluhan yon? Sabi naman ni Olga, ayun, binuntunan ng galit si Monique ni Ramon. Paano ba naman kasi yung kapatid ni Monique na si Edwin? Siya pala tumatagal ng tinitiktikan ng mga pulis, kaya yun, na-raid ang negosyo. Kaya naman sa sobrang galit ni Ramon, nasaktan niya si Monique. Sumasagot-sagot pa tong si Marsing. Kaya yun, napalay sa mga magulang ni Monique. Kaawa-awa naman, sabi naman ni David, kita mo nga naman dapat lang sa kanila yan. Dapat hindi na talaga sila manatili dito. Kaya ako, gagawa ko ng paraan para mapaalis dito si Monique. Kaya huwag ka mag-alala kasi nga sabi nga ni David, anong gagawin mo kay Monique? Nandito pa siya, nalaman niya nandito pa Sabi nga ni Olga, kapag napalayas na natin si Monique, makukuha na natin ang para sa atin at makukuha ko na ang pera ni Ramon. Samantala, pagpasok ni Ramon, parang basement to pinakatagong lugar Nagwala siya, inihagis niya yung mga alak. Ngayon lumapit ang ama niya, tama lang ang ginawa mo Ramon. Napaalisin mo ang pesteng pamilya na asawa mo. At wag na wag ka nang papayag na pabalikin sila dito kahit kailan. Sabi naman ni Ramon, hindi na talaga papa. Papa, gusto ko na muna mapag-isa, sabi ni Don Julio. Sige anak,
Samantala, dumako na tayo sa mga kaibigan ni Supremo. Sabi naman ni Berting, kinakailangan na raw talaga nilang umalis sa lugar na ito kasi mapanganib. Sabi naman ni Yoli, ano ka ba Lucio? Dito sa lugar ko, kaya ko kayong proteksyonan. Ligtas kayo dito, sabi naman ni Lucio. Pero huwag tayong maging kampante. Yoli loves, di ba? Kasi kinakailangan na nating lumayo ng Quiapo dahil sigurado ko hahanapin tayo ni Augustus. Ang buong kamay nilaan, makita lamang tayo. Samantala, ito namang si Colonel Suarez tumawag na kay General Augustus para ibalita na nahuli na nga nila yung isa sa mga pinakamalaking sindikato rito sa Pilipinas, ang Red Phoenix. At buhay pa nga itong sina Angkong saka itong si Roy, pinapagamot sa hospital. Pero syempre sa kulungan na rin ang bagsak nila. At siniguro rin ito ni Colonel Suarez na yung nakuha daw nilang mga cocaine ay parehas din daw sa una nilang nakuha. Kaya naman ang sabi ni Augustus, marami ba kayo nakuha? Sabi naman ni Colonel, marami po. Ngayon, eto na. Nagkausap-usap na itong mga grupo ni na Supremo at kumain na nga sila. Ang sarap, fried chicken, di ba? Pinagdiriwang nila yung kapistahan ng Quiapo. Samantala, sabi naman ni mga kaibigan niya, ano na raw ang sunod na plano? Sabi ni Supremo, pupuntahan daw nila bukas na bukas ang mga magulang ni Amanda. Kailangan daw nila ito mailigtas. Ngayon sabi nga ni Amanda, meron naman ako na itabing pera dito para nga labanan nila yung mga tauhan nga ni Augustus kasi nga sobrang lakas ng nila puwersa nila di ba? At marami pa sila pambili ng mga armas at may mga tauhan din daw si Amanda na inutusan niya yung dalawang lalaki nga sina di ba Ren na itinago yung mga magulang niya. Tiwala raw siya dito. Kung mga tauhan lang din daw ang pag-uusapan, yung dalawa niyang tauhan, madali na makakakuha ng mga tao para maging kakampi nila. Kailangan maging matibay ang kanilang samahan. Itutuloy din daw talaga ni Supremo ang plano para mapabagsak itong si Augustus. Gaganti raw siya para mapatay niya ito at wala na nga maging hadlang sa buhay nila. Diba? Inalam kasi ng mga kaibigan niya ni Berting kung ano nang sunod na plano ni Supremo, diba? At kung maghihiganti pa ba ito kaya General Augustus sa kabila ng mga pagkakataong ito na napasakamay na nga nila si Amanda. Samantala, ang mga kaibigan naman ni Bubbles nag-aalala dahil hanggang ngayon hindi pa rin nakakabalik si Bubbles sa may selda at kasama pa si Tanggol. Sabi naman ng isang kaibigan, hindi kayo napahamak na si Bubbles. Sabi ng isa, hindi imposible yung sinasabi mo, huwag mo sabihin yan. Magaling tumakas si Bubbles, hindi yung magpapahuli ng buhay. Ang ipagdasal na lang natin, makauwi rito si Bubbles kasama si Pogi. Sabi Pogi tawag kay Tanggol. Kasi iniisip din nila, baka nga naman tumakas na. Samantala, pinapasok na nga itong sinating, itong grupo ni Tanggol sa Miselda. Nakabalik na nga sila at humarap sa kanila si Mayor. Sabi naman ni Mayor, bakit kayo lang? Nasaan si Tanggol? Sabi naman ni Teng, hindi po namin siya kasama, nauna po kami. Bakit ano ba nangyari? Sabi ng mga kaibigan ni Mayor Celso. Nagkahiwa-hiwalay ho kasi kami. Kailangan po namin gawin yun kasi po nung pinapatay po namin ng Red Phoenix, nandudun po ang mga pulis, bigla pong dumating. Inahabol ho kami ng mga pulis kaya po naghiwalay kami para po hindi ho kami masundan papunta dito. Sabi naman nung isang kaibigan si wag ko kayong mag-alala. Kasama po ni Babo si Tanggol. Poproteksyonan po siya noon. Sabi naman ni Mayor Celso, wala akong tiwala dyan sa kaibigan ninyo. Iba na ang sitwasyon ngayon. Nasa labas sila ng apo ko. Kapag may nangyari at hindi nakabalik rito si Babos, kayo ang malilintikan sa akin. Kayo ang babalikan ko. Siniguro talaga ni Mayor Celso, Wala siyang tiwala kaya Tanggol kahit na ilang beses pa siyang pinagkakatiwalaan ni Chief Espinas. Samantala, nagkaroon ng pagtatalo yung dalawa, sina Tanggol sa si Babos. Pinagtapat talaga ni Babos, sabi niya, alam mo Tanggol, simula nung nakilala kita, ayoko talaga, hindi talaga ako komportableng kasama kayo. Sabi naman ni Tanggol, bakit? Ikaw ba? Gusto kita rin makasama, hindi Alam mo, Babos, kaya lang naman ako nandito, sinusunod ko lang naman ang mga pinag-uutos ni Chief Espinas. Sabi naman ni Babos, wala ka nang kawala Tanggol. Kasi nga sabi nga ni Tanggol, nakulong lang kami ng mga kaibigan ko dahil nagnakaw kami, pero hindi kami pumapatay ng mga tao. Sabi naman ni Babos, wala ka rin magagawa kasi utos ito na nakatataas. Alam mo, dapat natin problemahin ngayon. Kinakailangan makabalik na tayo sa selda bukas
Dahil kapag bukas at hindi pa rin tayo nakauwi, si Chief Espinas na ang hahanap ng paraan, hahanapin tayo para ipapatay. At dito na po nagtatapos ang review ni Rica para sa gabing ito mga kapamilya. Pakatutukan natin bukas, araw ng Huwebes, episode 207 na tayo. Ang mga maling desisyon ay mapapanood na natin dahil nga nakakarma na ngayon ang pamilya Di Makulangan. Biruin mo, nakulong nga itong si Edwin. Tapos nakakulong din naman sa bahay ng mga Montenegro itong si Mokang. Pagkatapos sa mga magulang nila, si Nita saka si Marcin, bumalik sa dati nilang tahanan. Samantala, ang walang katapusang pag-aaway ni Rigor saka ni Tinding lalong tumitindi, no? At samantalang itong sina Babo saka si Tanggol, babalik na kaya sila sa selda para mailigtas din ang kanilang mga buhay? Yan ang pakatunghayan natin bukas at wag na wag natin itong palalagpasin. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-hit mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Magandang gabi mga kapamilya, maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.